Dalhin natin siya sa inside ng 3 rounds. Ano tumama on paper at ano tumama sa live. Simple lang, Tipsy D nagpatakbo ng motive-driven na atake. Baliktaran, makina, David versus Goliath, habang Simhot umikot sa rebuttals, reputational paratang at evidence-style claims. Susundin natin ang mga highlight na pinili, pakinggan ang bars, at i-explain kung bakit may bigat o kulang sa bawat isa. Hindi muna natin sasabihin sino ang nanalo hanggang sa bawat round verdict. Round 1 puro pagtatatag ng tema. Tipsy D nag-build ng motif. Cowardice, makina, surreal imagery at naglatag ng credibility attacks. Hot agad sumagot ng direct rebuttals, visceral one-liners at mga paratang na legal reputational. Parehong may magandang live moments at delivery-dependent lines. Nagsimula si Tipsy D sa isang konkretong read tungkol sa past behavior. Gusto mo pala akong makalaban? Bakit di mo ko hinarap ng quarantine? Tinawag niyang cowardice ang kalaban dahil hindi raw siya hinarap nung quarantine. Konkretong time reference na madaling i-react ng crowd at nagtatak ng credibility question. Dinaloy niya ang machine motif para gawing inevitability ang pagkatalo. Kita naman sa mga senyales, hindi ka pa perpekto, hahatakin ka ng makina. Pinapakita nito na hindi personal lang ang atake kundi parang sistematikong pagkakabuwag. Malinaw na metaphor development na tumutulong cohesion ng round. Lumipat siya sa more imagistic line para maghalo ang insult at metaphor. Kung pag-ahon niya sa dagat-dagat ang apoy, umuulan naman ng palaso. Surreal elemental wordplay, ito na nagbibigay kulay at nag-iiba sa direktang taunt. Memorable para sa mga tagapansin ng imagery pero delivery sensitive. Tinapos niya ang block na may isang visual read ng kalaban. Tangina, tignan yung itsura, round 1 pa lang mukhang gusto ng ipabi ito. Live bait ito. Isang mabilis na observation na kung tumugma sa katawan o aura ng kalaban, epektibo bilang closer ng kanyang turn. May simpleng reputational job din siya early on. Ghostwriter ka raw sa kabilang liga. Tinatawag niyang ghostwriter ang kalaban. Direktang paratang sa authorship na kung paniniwalaan, malaking suntok sa credibility sa scene. Sagot naman ng MHOT. Isang maiksing visceral threat. Sa pisngi, tangina sa leegang tama. Straightforward at violent. Short punch na designed para tumunog sa live room at mag-escalate ang tension. May compact rebuttal na nagtutuligsa sa rich critique. Ako simple bumitaw, sumasapak yung maiksi ko. Pinapakita nitong kahit maiksi ang reach, epektibo pa rin siya. Malinis na counter na nag-reframe ng physical critique bilang advantage. Naglaro Simhot ng metaphor na may ritual imagery. Kung wala yung pari ng tugma, paano ako mabibinyagan? Gumamit siya ng pari ng tugma bilang paraan para sabihin may proseso ng pag-validate sa scene. Conceptual rebuttal na maayos ang framing. May simpleng texture insult din para pababain ang tough image. Kasi isa lang tong malaking mamon. Matigas lang to kunyari. Tinawag niyang malaking mamon ang kalaban, epektibo at madaling maintindihan, direct na nagpapahina sa perceived toughness. Pinahihinuhan niya na hindi lang personal ang atake, may sports analogy pa. Palalawlawin ko yung pisngi mo hanggang sa huling round ito'y Pacquiao kay Margarito. Boxing reference ito na nag-level up ng threat, konkretong benchmark, Margarito, na kung naintindihan ng crowd, tumataas ang impact. Tipsy D. Nakuha ni Tipsy D ang round 1 ng dikit at debatable. Bakit? Mas malinaw ang thematic construction niya. Cowardice at machine motifs na nagbigay cohesion at ilang crowd-friendly payoffs. Ilang linya naman umaasa sa perfect delivery at may transcriptional na ambiguity. Mot epektibo sa direct rebuttals at visceral hits kaya close ang round. Confidence sa desisyon, medium. Round 2 nagtapos sa dalawang magkaibang estilo. Tipsy D nag-push ng gore or organ sequence at shock imagery na may iisang malinaw na pun, habang Simhot nagpatakbo ng methodical, evidence-style angle, name drops at media metaphors para patunayan ang paratang ng line biting.
Mot direktang tumawag ng line theft gamit ang isang kilalang pangalan. Puta, grabe talaga. Yun ay iconic line ni Looney, wag mo kami gawing tanga. Pinangalanan niya si Looney bilang source ng iconic line. Ito ang pinaka-concrete na paratang ng pagnanakaw ng linya at tumataas ang kredibilidad ng claim kapag kilala ang reference. Ginamit niya ang media landscape bilang metaphor para sa repackaging. Ikaw nagnakaw talaga, tas sa GMA mo dinala. Kombinasyon ng pagnanakaw at pagdala sa ibang network, matalinong lokal na metaphor na madaling maalala at nagpapakita ng opportunism claim. Sinara ni Mhot ang block na may mas mataas na stake claim. Maaangkin mo tong tahanan na parang di ako kahalaw, pero yung titulo sa pangalan yun nandi mo mananakaw. Inaangat niya ang debate mula petty theft sa usapin ng legacy. Sinasabing may bagay na hindi basta ninanakaw, kaya tumataas ang emosyonal at rhetorical na halaga. Pinatitibay niya ang moral framing ng pagnanakaw. Kasi nga magnanakaw to na rapper. Pansin niya rin pagkat feeling ko ako'y holdapper sa tuwing binibigay niyo ang lahat. Inilalarawan niya ang plagiarism bilang hold-up, visceral metaphor na ginagawang moral/kriminal ang artistic theft. Epektibo kung may ebidensya, may concise technical jab tungkol sa predictability. Nahuhulaan agad yung parating at mga gagawing salita. Pero Sinabi niyang madaling mahulaan ang moves ng kalaban, simple pero damaging sa isang rapper dahil originality at unpredictability mahalaga sa craft. May practical rebuttal din laban sa invented claims. kaya kahit mag-imbento ka pa dyan o magkwento ng iba, hindi pa rin ako naban kahit baliktarin mo pa. Pinpoint niya na kahit anong imbento, hindi siya naban. Pragmatic na paraan para i-neutralize slander at panatilihin ang kanyang credibility. Tipsy D tumugon gamit ang isang graphic, memorable image. Kaya naman you won't get any favor. Palakol sa yung dibdib, intensive labor. Ibubuka ko yung ribcage, parang pinipilit kong buksan yung elevator. Shock imagery ito ng chest's ribcage na may elevator metaphor. Malakas sa live room at nakakabuo ng malinaw na mental picture, pero nakadepende sa delivery para tumama. Biglang nag-pivot siya sa isang pun para i-elevate ang sequence. Oo, hindi ako musician pero sanay akong humawak ng organ. Maganda ang organ pun. Pinaghalo ang gore at wit para magkaroon ng clever turn sa otherwise shock-heavy sequence. Nagpatama rin siya ng social media usage jab. Ginamit ka lang for engagement tapos di ka binigyan ng ring. Tinawag niya ang kalaban na ginamit lang for engagement at hindi binigyan ng ring. Compact na line na tumatalakay sa exploitation at betrayal angle. May isang simple pero matapang na mock sa champion image. Akala ko ba puso ng kampyon? Ba't may insurance ka sa talo? Gago! Nato niya ang argumento na may insurance para sa talo. Mataas ang sting nito dahil hinahamon ang tunay na confidence at bravado ng kalaban. Mhot! Nakuha ni Mhot ang round 2 ng malinaw. Bakit? Mas consistent at structure-driven ang kanyang angle. Nagbigay siya ng konkretong pangalan at media metaphors na ginawang tangible ang paratang ng line biting. Tipsy D may standout shock moments at isang smart pun pero heavy yung dependence sa nastiness at delivery. Confidence sa desisyon. Medium. Round 3 nagiging live heavy si Tipsy D. Chantable, sinungaling moments, body bag motif at platform loyalty para i-energize ang crowd. Mhot nag-focus sa undermining ng credibility at emasculation recontextualizations, plus pagkonekta ng talk sa measurable absences. No championship, walang sustained output. Mhot nag-twist sa body bag motif para maging sexual humiliation. Kaya pala mulawag yung body bag kasi maliit yung sinisiper. Smart pivot ito. Iniuugnay niya ang bag being loose sa sexual smallness, fresh recontextualization na nagbibigay bagong punch sa dati ng motif. Sinamarize niya ang kanyang thesis sa round ng diretso. Kung mahilig sa imaginary punchline, sinampal ng katotohanan. Pinapakita ng linya ang contrast ng imaginary punchlines versus katotohanan.
Malinaw na summative hit na naglalagay ng moral realness framing. May functional rebuttal na nag-demote sa chainsaw imagery. Pero kung di ako kalaban mo, malamang hindi yan lalaganap. Kaya di rin uubra sa akin yung chainsaw mo na hawak. Di mo madadaan sa brrr. Yung mas malakas pa rin humatak. Neutralizes Tip's chainsaw boast sa pamamagitan ng pag-assert na may mas malakas siyang brrr image counter na nagpapakita ng superiority at sound-based dominance. May crude contrast joke para sa crowd. Kahit inisnitch ako ng babae, at least hindi sinabing maliit yung edits ko. Sensory, contrast humor ito. Ginawang comparative victory ang pagiging inisnitch. Ngaku, ayenis, nakaka-react sa live room kahit ethical na risky ang content. Tinor niya ang bragging sa measurable lack of accolades. Ikaw, kung dito ka na nga lang magaling, ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Kaya anong genius daw? Anong genius daw? Wala yan! Sinupalpal yung kabukahan! Nagtatanong siya bakit walang championship. Evidence style undermining na mabisa kung mahalaga sa audience ang tangible accomplishments. Tipsy D mabilis na nagpatawag ng chant bait. Di ba sinungaling? O ano, nasa na yung hindi takot matalo? Sinunggaling repetition, epektibong live device para i-expose ang hypocrisy at rally the crowd sa kanya. May ceremonial closing sa body bag motif mula kay Tipsy D. Kaya naman sa body bag ngayon, sila'y isasara ng magkatabi. Rest in peace, Brad! Tidy closer ito sa gore cluster. Theatrical at crowd-friendly. Nagbubulong ng finality sa violent motif niya. Lumabas ang explicit platform loyalty sa set. Fuck you sa PSP! Para to sa flip top! Diretso itong para to sa flip top. Malakas sa audience na naka-identify sa platform at nagpapalakas ng US versus them energy. Nag-flip siya ng theft accusation pabalik sa kalaban. Eh di ba magnanakaw ka rin bading ka? Brutal at blunt na return attack. Madaling i-react pero nakasalalay sa shock value at slur na ginamit, hindi sa layered construction. May mabilis na visual gag tungkol sa isang named target. Pero teka, hindi naman pala kasya sa body bag tong si Bilbo! Concise size mockery na agad tumama sa live room, madaling ma-picture at effective bilang quick payoff. Mhot. Nakuha ni Mhot ang round 3 ng dikit at debatable. Bakit? Mas consistent ang kanyang credibility attacks at recontextualizations, emasculation plus evidence. Samantalang si Tipsy D nag-dominate sa live energy at chantable moments, pero nakaasa ng husto sa delivery at shock. Decision confidence, medium. Mhot wins 2-1. Final card, Mhot 2. Tipsy D 1. Bakit? Mhot nanalo dahil sa mas consistent, evidence-forward strategy at malinaw na payoffs, lalo na sa round 2. At dahil na undermine na niya ang originality at kredibilidad ni Tipsy sa pacing ng battle. Tipsy D umanib ng malakas na live impact, motive work, at ilang talagang memorable images. Pero maraming linya niya kailangang tumama ng perfect ang delivery o umasa sa labas na kaalaman para maging totally convincing. Confidence sa final assessment, medium. May mga transcriptional at delivery ambiguities, kaya pwedeng mag-iba ang opinyon ng ibang viewers. Kung gusto nyo ng mas makunat na comparison, replay lang ang mga highlight na pinili natin at pakinggan kung alin ang tumitibay kapag naka-full delivery. Doon malinaw kung sino ang nanalo sa puso ng crowd at sino ang nanalo on paper. Salamat sa panonood at comment kayo kung alin sa dalawang approach ang trip nyo. Shock plagiarism o evidence plus consistency.